Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Taan maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Sabton, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop, bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo, gamit ang kanilang tinatawag na instinct. Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandaman na mayroon ng aso, tulad ng paningin, pangamoy, pandama, pandinig at panlasa, tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una. Oras natin sa buong Pilipinas, 11 minuto makalipas po ang 5:00 ng hapon. May trabaho paglinggo. May trabaho paglinggo. Meron sa DZRH. Pag-uusapan natin ang mga job opening, tips para mapaganda ang trabaho at mga usapin na makakapagpaganda sa trabaho ng mga Pinoy para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Kasama ang inyong ka-workmates, sina Barbie Atienza at Glady Mabini. May trabaho. Masarap pakinggan, panoorin at i-follow on air at online habang nagtatrabaho o siya trabaho na sa DZRH. May trabaho. May trabaho, kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho, kaagapay din sa pananagumpay. Kami sumasaludo sa inyong talino, tiyaga at galing. Aming handog sa ating kapwa Pilipino. May trabaho. Magandang hapon na muli sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa buong kapuluan. Kumusta po kayo sa araw na ito ng Sunday? At welcome na muli sa ating palatuntunan na sumasa inyo every Sunday 5:00 hanggang 6:00 ng gabi. Ito po ang ating May Trabaho, and welcome na muli sa lahat po ng ating mga kamanggagawa na patuloy na pinipili na tayo ang makasama every Sunday
Sunday dito po sa DZRH at sa RHTV. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay naging mabunga ang araw na ito para sa inyo at nawa ay nakapagpahinga din po kayo bilang bukas ay panibagong linggo na naman ng pagsusumikap, ng pagsisikhay, ng pagharap sa hamon ng buhay. Sa pangalan po ng aking partner na si Barbie Atienza, Glady Mabini po ito. Welcome to the show. Ayan, kumusta po Pilipinas at sa lahat po ng ating mga tagapakinig na nasa labas ng ating bansa. Magandang hapon po sa inyong lahat. And again, welcome po sa program natin. Tayo po ay live na napapakinggan sa DZRH at napapanood din po sa RHTV. And of course, dyan po sa ating mga official Facebook pages, ang DZRH News at naandyan din po ngayon sa YouTube. Welcome po sa ating programa. At sa lahat po ng ating mga tatay, ayan, na nakikinig, nanonood sa atin ngayon, Happy Father's Day, June 21. Ayan, Happy Father's Day po sa inyong lahat, mga tatay, daddy, ayan, lahat po ng nagpapakatatay. Ayan, binabati namin kayo ni partner Barbie ng Happy Father's Day. At sa episode na ito ng ating May Trabaho, mga kaibigan, ay bagaman at ang aking partner ay hindi ko kapili ngayon, ay meron naman tayong makakasama dito po sa ating program. Live na live po ito. Actually, kaming lahat nandito ngayon sa New Zealand, pero sila ay makakasama natin via Zoom. Live din po. Opo, at marami tayong mga impormasyon na mapapakinggan sa kanila, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na marami pong tanong marahil sa kung paano ba ang buhay sa abroad or particularly sa New Zealand, paano ba pag ako nangangarap din na magtrabaho doon, o ito, marami tayong pwedeng impormasyon na makuha sa kanila. At the same time, inspirasyon na din, bilang kikwentuhan din nila tayo ng kanila pong journey dito po sa New Zealand. Huwag na nating patagalin. Kasama natin ngayon dito sa ating program ang mag-asawang Gary Galvez at Rio Lagahit Galvez. Ayan, naandyan po sila ngayon at makakasama natin today. Kaya sa atin pong pag-uusap, kung meron kayong mga gusto ring itanong sa kanila, welcome iyan. Nakamonitor ako sa official Facebook page ng DZRH News. Pwede kayong mag-comment sa baba po ng nakikita ninyo ngayon dyan na live ng ating program. I-welcome natin una muna si Dr. Gary Galvez. Siya po ay isang chemistry and science educator sa Morrinsville College dito po sa New Zealand. Doc Gary, magandang hapon sa iyo. Welcome to the show. Magandang hapon po sa mga nakikinig galing sa Pilipinas at magandang gabi sa mga tagapakinig naman natin dito sa New Zealand. Right. At of course, kasama ni Doc Gary Galvez, ang kanyang butihing may bahay, isang IT engineer ng Health New Zealand. Walang iba kundi si Miss Rio Lagahit Galvez. Ayan, Rio, hello, welcome to the show. Hello po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin sa Pilipinas at sa New Zealand. Hello. Ayan. Welcome dito sa ating program, At kanina nga ay nabanggit ko na yung tungkol doon sa inyong kayo ay nandito na ngayon sa New Zealand at kayo ay mga citizens na or permanent resident, dito sa New Zealand. Bago kayo magpunta dito, pwede bang kwentuhan ninyo kami kung ano ba ang inyong buhay sa Pilipinas at ang profesyon nyo din bago kayo nag-abroad? Siguro unahin natin si Doc Gary. Yun. Permanent resident kami ngayon dito Permanent sa New Zealand. resident, okay. Tapos doon nung kami nasa Pilipinas, personally ako ay isang teacher sa DepEd for 9 years. Okay.
9 years na nasa DepEd. How about si Nasa government, Rio yeah. naman? Oo. Before coming here po sa New Zealand, I was working as IT sa isang bangko dyan sa Pilipinas. Okay. So, si Doc Gary is nasa DepEd, tapos si Rio naman ay nagwo-work sa isang bank, no? Bilang you're an IT engineer nga, no? So, ano ang nag-motivate sa inyo para mag-abroad despite of the fact na mukhang okay naman ang inyong buhay at ang inyong profesyon sa Pilipinas? Doc Gary? Ate Glady, actually talaga tama ka, no? Masaya kami sa mga trabaho namin sa Pilipinas. Oo. Pero yung pag-abroad sa New Zealand, hindi talaga namin yun pinlano. Kasi nagkataon lamang na meron akong scholarship para mag-aaral dito sa abroad, dito sa New Zealand. So, ginrab ko yung oportunidad na yon para makapag-aral. At mula nga doon na kami nagsimula, yun yung naging pathway namin. Nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon, nandito na kami nagtatrabaho at naninirahan sa New Zealand. Oh, okay. So, scholarship, kumbaga nag-aral. Pero before ka nag-New Zealand, Doc Gary, nandun kayo sa Hong Kong, tama po? Doon muna kayo? Tama yun. Ayun, Tama okay. yun, ate. Kasi Nagkaroon ba kayo ng pangamba or takot sa paglipat ng bansa, paglipat ng lugar? Ikaw, Rio, naka-feel ka ba ng gano'n na, nako, baka hindi ko kaya, baka naman iba ang kanilang buhay, parang panibagong kultura, paano ba ako sasabay? Nagkaroon ka ba ng ganong agam-agam? Opo, meron po talaga. Umpisa pa lang. Kasi in the first place, hindi ko kilala ang bansang New Zealand. Nung time na yon? Nung time na yun. Yes, hindi Kumbaga, ko kilala ang New Zealand. Oh, okay. So, syempre, mas lalong nakakakaba, ano, kapag wala kang idea kung ano yung iyong dadatnan. Ano? So, okay. Pero, despite of all of it, nandito na kayo ngayon. 'Di ba? 7 years na kayo at permanent residents na kayo ng New Zealand. Maaari nyo bang ikwento sa amin yung mga hamon, yung mga struggles din na hinarap ninyo bago nyo nasabi sa inyong sarili na okay na, naka-adjust na ako kasi naging established na kami dito? Ano yung mga hamon na yon? Sino yung gustong sumagot? Go, Gary. sige, ako na ang mauna. Okay. So yung unang-unang hamon ay syempre yung klima pagdating mo dito kasi nasanay ka sa hindi ganun kalamig na panahon o na klima. Pero pagdating mo dito, ang lamig, sobrang lamig na, lalo na ngayon, ng mga ganitong panahon, winter time na dito. So yun yung una. Yung pangalawa is yung paghahanap ng trabaho, yung competition pagdating sa pag-apply ng trabaho. Kasi nga, syempre ito ay isang English-speaking country, kailangan mong patunayan na bukod dun sa skill na meron ka, as for example as a teacher, meron ka ding abilidad o kakayahan na makapagsalita sa English, makapag-communicate sa English, not just in everyday situation but also as a professional. Siyempre, kailangan ma-communicate mo yung idea ng malinaw. So isa yun sa kailangan mo i-build. Pangatlo is yung kind ng culture na dadatnan mo dito. Kasi very multicultural ang New Zealand. So iba't iba yung klase ng tao na makakasalamuha mo. Paano ka makikibagay sa kanila? At syempre, pang-apat ay yung kalungkutan na malayo ka sa pamilya. Okay. Yun yung isang pinakamahirap na hamon. Yan yung sa mga unang taon siguro na kayo ay nandito, no? Yung mga ganyang paghamon. Si Rio naman, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na nag-isip ka na parang mabigat naman itong mga paghamon na ito, itong mga struggles na ito? Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Dumating ka ba sa ganung punto? Opo.
Opo, naisip ko yung mga ganong possibilities kasi sabi nyo nga po, okay naman kami sa Philippines in the first place. Yung mga hamon na naranasan namin dito, like for example, una, accent ng mga local dito. Siyempre, hindi tayo sanay sa way ng communications nila, yung pronunciations nila. So, isa yon so mahirap mag-adjust. Paano nyo yun hinarap? Paano nyo, I mean, ano yung inyong ginawa din para yung mga paghamon na yun ay inyong malampasan? But of course, sasagutin nyo yan Doc Gary at Rio sa ating pagbabalik. Magko-commercial break muna tayo mga kaibigan at kung meron ho kayong katanungan para po sa ating guest for this afternoon, mag-asawa po ito sila, no? And I'm sure pipilitin nila na masagot kung meron kayong mga inquiries. Kaya manatili kayong nakaantabay dahil magbabalik pa po ang ating programa. Oras natin sa buong kapuluan, 24 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Diyan lamang po kayo. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Wala nang paghimi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS.
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Ayan mga kaibigan, balik ho tayo sa ating palatuntunan. Oras natin sa buong bansa, 31 minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Partner Barbie, happy Father's Day sa iyo. And of course to my husband na nanonood din sa atin ngayon, Dad, happy Father's Day. Ganon din kay Angelo Redaha at kay Francisco Antonio Ramirez Garcia at sa mga nakaantabay sa atin dito po sa official Facebook page ng DZRH News. Ayan, welcome po sa ating program at kasama pa rin po natin ang mag-asawang Doc Gary Galvez at Rio Galvez, live na live mula sa New Zealand. Kanina, bago tayo mag-commercial break, ang aking katanungan was, after mentioning yung mga struggles na inyong kinaharap doon sa mga unang taon ng inyong pananatili dito sa New Zealand, paano nyo sila nalampasan? Ayan, Rio, ano yung ginawa para malampasan yung nabanggit ni Doc Gary na yung klima, 'di ba? Yung paraan ng kanilang yung English, yun yung kanilang pagsasalita, 'di ba? Ganon din yung kanilang yung homesickness at yung kultura. Ayan, pwede bang ikwento mo sa amin? Rio? Yung unahin ko po yung sa accent. So, yung sa accent po, sa trabaho, mahirap po talagang intindihin ng Kiwi accent. Lalo na, iba pa rin, lalo na kapag mabilis na silang magsalita. Aha. Dito lang po na, kagaya ngayon na napagtagumpayan na namin yun, ang nagawa lang namin, ang nagawa ko para doon is, huwag kang mahihiya sa kanila na magtanong ulit. Ipaulit mo kung ano yung sinabi nila. Pag hindi mo naintindihan. Yes po. And based on my experience, it's also okay na sabihin mo sa kanila, for example, you're still a newbie on your job. You can always say to them na, hey, I'm on my training, I am a new employee here,
mas ma-appreciate ka nila, mas maiintindihan nila yung situation mo. So mas kind sila na magbagal magsalita. Mas mag-a-adjust sila sa So mas appreciative sila kung sasabihin mo yung situation mo, you have to be honest sa nangyayari sa kung may difficulty ka sa mga pangyayari na yon. Mas ma-appreciate nila kaysa naman na you have to na you're pretending na okay, understand it pero hindi naman talaga fully understand it. So it's nice to be honest. Mas okay sa kanila. Okay. Ayan, oo nga no, kailangan maging totoo na lang. Kung hindi talaga naiintindihan, kasi hindi talaga naiintindihan, sabihin na lang. Sa'yo naman, Doc Gary, yung ibang mga challenges na inyong nabanggit, paano nyo po nalampasan? Sa English, siguro yung, tsaka sa culture, ang pinakamainam na paraan na nakita ko is i-immerse mo talaga yung sarili mo sa culture dito. At saka gamitin mo talaga yung language. Magsalita ka, makipag-communicate ka, sumulat ka, pakinig ka sa mga sinasabi nila. Kasi yun yung paraan para ma-familiarize ka sa ways nila, sa mga nakagawian nila, kung paano sila magsalita. So yun yung pinaka maganda kasi it's a learning experience din eh. So nadadagdagan din yung kaalaman mo, lumalawak yung pangunawa mo sa iba't ibang kultura at sa iba't ibang paraan ng pagsalita at komunikasyon. Yun. Sa pagdating naman sa klima, syempre, damit. Kailangan natin yung tamang damit pagdating sa kung ano man yung klima. At madali namang ding makita kung paano minomodel ng mga local, kung yung tamang pananamit in terms of yung kulay, kalidad ng damit. So makikita mo naman yun, tapos mong sundan kung paano sila mandamit. Sundan mo na lang, oo. Tama. Ayun. Okay. So, all right. Marami tayong naririnig, nababasa 'di ba sa social media. Isa sa sinasabi nila na nagiging challenge nila kahit na gusto nilang mag-abroad is meron silang fear na baka pag pumunta ako doon, naka-visitor visa ako, tapos ako maghahanap ng trabaho or kung mag-i-estudyante ako, syempre magtatrabaho pa rin ako kahit na sabihin na limited hours yung ibibigay sa akin. Ang problem is kadalasan yung mga trabaho na yon ay parang hindi naman akma sa kung ano ka sa Pilipinas, 'di ba? May ganon, and it's a fact na ganon talaga. Gaano ba kahirap maghanap ng trabaho na akma sa profesyon mo habang nasa Pilipinas ka pa? For example, dito sa New Zealand. Mahirap ba talaga? Doc Gary? Sa akin, depende yun sa klase ng trabaho na hinahanap mo. Halimbawa, sa teachers, in demand ng teachers dito. Pero mataas din ang kompetisyon sa pagitan ng mga aplikante. Kaya yung iba na naghahanap ng trabaho na kailangan ng mabilis makakuha ng trabaho dahil kukunti yung panahon nila na makakapag-stay sila dito sa New Zealand, sometimes mapipilitan silang kumuha ng ibang trabaho outside of teaching. Kasi nga mataas yung competition. So yun, may mismatch sa kung ano yung ina-expect mo, sa kung ano yung actually available dito. Yun ay totoong nangyayari talaga. Ayun. Okay. So, realidad talaga yung ganon. Okay. Ano ba yung usual na katangian na hinahanap ng isang employer dito sa New Zealand? Kumbaga, meron silang kailangan ganito, ganyan. Especially siguro sa personality. May maibabahagi ka ba sa amin, Rio? Sige po, sa amin po bilang umuupo din naman po ako kapag merong nag-a-apply na trabaho sa aming sa employer ko. Unang-una pong tinitignan ng higher ups, ng mga boss or mga hiring managers is how well can you present yourself. Yung character. Kung if you are being honest sa mga achievements na nakalagay doon sa CV mo. Like, hindi mo ba siya inedit or nag-invento ka lang. Nopia? Oo. Or AI? Oo. AI mo lang ba siya? So, they have tools to know that.
And ang mas mahalaga pa rin, even though na you have all these achievements, is yung character na pwede mong ibigay or i-offer din sa trabaho na ina-applyan mo. How genuine you are na you are really wanting this job. Ano yung mga usual na pagkakamali, no, ng mga Pilipino kapag ka nag-a-apply sila ng trabaho, lalo na sa ibang bansa, particularly yung dito sa New Zealand? Meron po ako isa. Yung bilang Pilipino po, syempre mahihain tayo, di ba po? Yes. Mas gusto po nila yung magtatanong ka. Gusto nila yung mas inaalam mo kung ano ba klaseng trabaho yung ina-applyan mo. Kasi di ba po tayo bilang Pilipino, if we are asked, do you have any questions? You're like, no, I'm all good. Para matapos na. Diba? Tapos na yung kaba. Tapos na, goodbye na. Pero po, yun po siguro yung dapat paghandaan, no? Na you have to ask questions para mas malaman namin or mas ma-immerse kami na, itong tao na to, mas interesado siya sa atin, mas interested siya dito. Sa mga ganun pong mga bagay. Dapat, kumbaga, alisin na yung yung pagiging mahiyain, kumbaga lakasan ng loob to the max. Talaga dapat po. Ganon. May gusto kayong idagdag, Doc Gary? Ako yung sa CV, sa paggawa ng curriculum vitae, ng resume. Kasi tayo kasi sa Pilipinas, ang tingin natin, kailangan pag gumagawa tayo ng CV, pag nag-apply tayo ng trabaho, lahat ng achievements natin lalagay natin doon sa CV. Pero ang totohanan is ang mga dito sa New Zealand, ang tinitingnan nila, ano ba yung mga relevant skills mo lang dun sa job na ina-applyan mo. Hindi sila interesado sa rundown ng lahat ng achievements mo. So, kailangan matutunan talaga natin yung tamang pagsulat ng curriculum vitae na naaayon sa kung ano yung ina-applyan natin na trabaho. Kailangan i-highlight natin kung ano yung kapasidad natin na match doon sa job availability o sa job posting. Okay. Kasi tayo, we really take pride on our achievement. So, ang tendency natin ilagay lang kung anong Ilagay meron natin tayo. lahat na eto ako, eto yung mga ibinigay na sa akin. Pero ang sinasabi mo, Doc Gary, kapag gagawa tayo ng CV, especially for the New Zealand employers, ibabagay lamang natin sa kung ano yung posisyon na ina-applyan natin, kung ano yung mga achievement natin or mga recognition sa atin for that certain position, yun lamang yung ilagay natin. So hindi kailangan ng pagkadami-daming pages. Hindi. Ayaw nila ng more than 2 pages. Minsan ang kapal-kapal nung sinasubmit natin. So, usually, ilang page lang dapat kapag dito sa New Zealand nag-a-apply. Yung gusto lang nila acceptable 1 na page CV. lang. Ilan po? 1 page. Isang pahina lang. Pinakamadami na 2 pages. Oh! So, ano pala, pag nagtatlo ka pa, dami na pala noon. So, kahit 1 page lang, naandun na. Okay. Sige, wow. Oo, may nagtatanong na nga sa atin, paano daw maging residente daw ng New Zealand, nanonood sa atin ngayon. Anyway, maitanong ko na din, marami nagsasabi na, na masarap mabuhay sa New Zealand. Ang galing ng kanilang gobyerno, yung healthcare, libre. Kapag ka nagtatrabaho ka, talagang inaalagaan ka. Masasabi mo talaga na the government is really for the people. Gaano ito katotoo at ano yung mga bagay na importante na malaman ng ating mga kapwa Pilipino na nanonood sa atin ngayon about this country? Doc Gary? Sige. Totoo yun na ang gobyerno ng New Zealand is for the people, pro-people talaga. Pagdating sa mga social services, education, health, financial support, employment, talagang makikita mo all out ang gobyerno pagdating sa pagsuporta sa mga tao. Kamukha anong COVID,
nung nag-lockdown ng New Zealand. So para mapigilan yung pagkalat ng COVID-19, kinulong yung nag-isolate kaming lahat. Yung mga hindi makapagtrabaho, binigyan sila ng gobyerno ng isang sahod para makasurvive sila dun sa period ng lockdown. In terms of health, libre talaga ang health dito. It's a universal healthcare system. It's a universal. I am one of the recipients noon nung nagkaroon ako ng condition sa aking lungs. Talagang may visiting nurse na pumupunta sa bahay. I had 2 specialists, lung specialists na tumitingin sa akin na every 2 weeks. Ini-examine nila ako, nagpapa-blood test ako every 2 weeks at lahat ng yun libre. Wala akong binabayaran. Kaya talagang mararamdaman mo na yung gobyerno, yung tax na ibinabayad mo ay napupunta, pinakikinabangan mo. Pero syempre, meron din naman yung pros and cons. Right. Kasi dahil universal siya, lahat ng tao may medical na pangangailangan. So medyo matagal pagdating sa pila, medyo may waiting time. So nagiging medyo minsan overwhelmed din yung system kasi nga it's a universal healthcare. Pero nonetheless, you still enjoy the benefit from the government. Education is also free. Pagdating sa university, ang mga bata na mag-aaral ng university, pwede silang mag-student loan. Tapos babayaran nila yon kapag nakapagsimula na silang magtrabaho. So easing the burden from the parents of paying for their university education. Hindi magiging burden ng magulang na magpaaral kasi gobyerno ang nagpapaaral. For the meantime, babalik naman nung estudyante after niyang makagraduate. Tapos dahil 3 years lang ang college dito, yung 3rd year o dati 1st year at saka ngayon yung 3rd year, libre na yon. So 2 years lang yung babayaran ng estudyante. Ng student. Tama. Oo, so ganun parang siya. option lang talaga ng estudyante kung papasok siya or hindi. No, pero hindi katulad sa atin sa Pilipinas, 'di ba, na pag walang kakayanan ang magulang at walang makuha naman na scholarship ang anak kahit na gusto niya, wala siyang choice kundi talagang mag-stop muna. 'Di ba? Dito, kumbaga yung pagtigil pala sa pag-aaral is talagang choice ng bata, 'di ba? So, may idadagdag ka, Rio? Sige po, idagdag ko din po dito, like if injured ka, kunwari na-injured ka or na-aksidente ka, government will pay you also 80% of your salary just to rest and recover. So, enjoy mo siya. Or depende sa employer din na minsan yung employer magta-top up ng 20% so you can receive 100% of your salary. Kahit na naka house arrest ka or injured ka or recovering ka for any illness. So talagang tama yung sinabi ni Doc Gary, kahit nasabihin na mas mataas ang kanilang tax na kinakaltas sa sweldo, hindi ka manghihinayang, hindi ka maiinis kasi nga nakikita mo naman kung saan napupunta at alam mo na may benepisyo talaga na nakakarating sa mga citizens, sa mga residents. Anyway, sa ating pagbabalik, ito yung tanong na gusto kong balikan natin. Ano yung lesson na inyong natutunan sa pangingibang bansa? Yan ang ating babalikan at yan ang inyong sasagutin sa ating pagbabalik. Mga kamanggagawa, manatiling nakaantabay, tuloy pa rin po ang ating May Trabaho 5:47 na po sa buong Pilipinas. Magbabalik kami. Diyan lamang po kayo. Ang sakit.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang Alright, mga kaibigan, balik ho tayo dito po sa ating palatuntunan. Ito po ang May Trabaho. Suma sa inyo pong mga radyo, and of course sa inyo pong mga telebisyon, binabati,
Kanina nga pala ay nasabi ko na 9:00 ng gabi na. Kasi dito po sa New Zealand, actually, 4 na oras po plus 4 hours mula sa Pilipinas ang oras dito. Kaya kung dyan ngayon ay 5:53, dito po ay 9:53 na po, mga kamanggagawa. At binabati natin ang isang happy listening, happy watching po kay Mr. Gigante. Ayan, Ma'am BFF, Aileen Gigante, nanonood daw pala sila sa atin ngayon. Maraming salamat po. At yung mga nakaantabay din sa atin dyan sa DZRH News Television or DZRH News, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, balikan na po natin ang ating mga kinakapanayam today. Ang mag-asawang Gary at Rio Galvez, live mula dito sa New Zealand, mga kaibigan. At kanina, bago tayo mag-commercial break, ang iniwan natin na katanungan sa kanila ay, ano yung pinakamahalagang aral yung nakuha nila sa kanilang pangingibang bansa? Sino yung gustong sumagot muna? Rio, ikaw ba? Sige po. Pinakamahalagang aral so far. Oo. So far, sa unang-una po yung pagiging pagpapakumbaba. Kasi natutunan po namin walang maliit na trabaho. Minsan kailangan mo lang pong magsimula ulit. At okay lang po yun. Ang bawat trabaho naman po ay marangal basta ginagawa mo ng tapat at may malasakit. Kawa po yung resilience, yung katatagan natin lalo na tayong mga Pilipino po. Hindi araw-araw po kasi madali ang buhay or madali maging immigrant sa ibang bansa. Especially po meron tayong nararamdaman na homesick, mga rejection sa pag-a-apply ng trabaho, yung pagod. Pero matututunan po na hindi kailangan maging malakas araw-araw or palagi. Ang mahalaga lang ay hindi ka susuko. Tapos yung pangatlo po ay siguro yung adaptability po natin, yung pagiging bukas sa lahat ng pagbabago. Kasi po, di ba kapag nasa ibang bansa ka, hindi pwede yung mindset mo na ganito kasi sa Pilipinas dapat ganito. Ito kasi yung nakalakihan ko or what. Kailangan pong matutong umangkop, kung yun po yung tama word, umangkop sa mga bagong culture, sa mga bagong sistema, at yung paraan ng pagtatrabaho, lalo na po dito sa New Zealand. Pero habang dala-dala mo pa rin po yung magandang ugali bilang Pilipino. Ayan, importante yan. So mga bagay na siguro nung nasa Pilipinas tayo hindi natin masyadong naisip. Pero nung nasa ibang bansa na nakita natin na kailangan pala 'yon. Doc Gary, anong mga katangian ng Pilipino ang masasabi mo na sa inyo napakaganda na meron kayong ganon kasi nagamit ninyo sa inyong pangingibang bansa? Unang-una yung pagiging kapwa. Kasi nire-respeto tayo dito sa New Zealand, particularly, yung reputasyon natin bilang mga Pilipino, yung pakikipagkapwa natin. Yun ay ginagalang tayo ng mga ibang lahi din dahil sa madali tayong mag-adapt, flexible tayo, magaling tayo makisama sa kanila. Pag sinabi mo nakisama, hindi naman yung na parang sunod-sunuran ka. Hindi naman yung ganon. Parang kahit na lang anong sabihin nila para ma-please mo sila ay okay ka na lang. Hindi yung ganon. Yung ginagalang ka nila kasi nakikita nila na proud ka sa identity mo. Pero at the same time, hindi mo kino-compromise yung values mo pero gusto mong makisama at gusto mong tumulong at gusto mong maging mabuti sa kapwa mo nang hindi mo ipinipilit kung ano yung gusto mo sa kanila. Nire-respeto mo yung boundaries ng bawat isa at handa kang tumulong regardless kung ano yung condition kasi bilang Pilipino hanggang may mai-offer ka, may maitutulong ka, gagawin mo. Tama. Agree. Okay, maraming salamat Doc Gary. Sa iyo naman Rio, ano ang maipapayo mo kaya sa ating mga kapwa Pilipino na maaaring iniisip din nila na mag-abroad na rin, 'di ba? Makipagsapalaran na rin sa ibang bansa.
ano ang maipapayo mo sa kanila na dapat nilang paghandaan bago pa man sila gumawa ng ganito kalaking desisyon sa kanilang buhay? Siguro po una, mindset muna. Kailangan niyo po mindset muna yung sarili mo na pupunta ka sa isang napakalayong lugar na napakaiba ang kultura. Ihahanda mo din po, ito practical, ihahanda mo din syempre yung financial mo. Syempre, ang conversion sa Pilipinas at New Zealand ay magkaiba. Tama. Tsaka yung loob mo, kasi kailangan mong marami kang haraping challenges pag nag-ibang bansa ka. Pero sa mga challenges na yun, doon ka matututo. Doon mo matututunan ng maraming bagay. Doon mo din siguro makikilala si Lord na lalakas yung faith mo sa Kanya. Saka pagsubok lang yon, maraming luha, sakripisyo, pero you have to learn na nandyan si Lord na gagabay sa'yo. Na alam mo pa din yung goal mo. So kailangan mong ihanda muna yung sarili mo sa mga hamon na haharapin mo. And on the process, matututunan mo siya eventually. Oo nga, 'di ba? Kumbaga, basta willing ang heart lang at talagang buo ang loob, kaya naman. Kasi kita nyo nga kayo, mga batang-bata pa, and yet nandito na kayo sa New Zealand at mga residents na dito. Doc Gary, how about you? Ano po ang maipapayo ninyo sa ating mga kababayan na nanunood sa atin ngayon at marahil ay nag-iisip din na gusto ko rin pumunta doon, makipagsapalaran at hopefully maging resident or maging citizen din ng New Zealand. Ano po ang payo ninyo sa kanila? Siguro bukod dun sa mga nasabi ni Rio, dun sa mga hindi pa gusto pero hindi pa kaya, kung nasaan man kayo ngayon, patuloy niyong linangin yung kakayahan nyo. Kasi hindi nyo alam kung saan nyo magagamit yung mga ginagawa nyong training, yung mga exposure nyo, tuloy-tuloy lang. Para nag-i-invest kayo sa inyong sarili. Kasi pag dumating na yung pagkakataon na kaya nyo nang mag-abroad, handa na yung kalooban nyo, naka-mindset na kayo na, kaya ko na, pupunta na ako. Meron kang mga dala-dala, may mga bala ka na, ito yung mga abilities na natutunan ko, ito yung mga skills na meron ako. Nung mga panahon na hindi ko pa kaya. Kung nandun ka naman sa punto na desidido ka na at able ka na aalis ka na, basta kahit anong mangyari, wag kang just persist, continue to persist. Magtiwala, patuloy ka lang na magsikap. Kasi ang growth nasa labas ng comfort zone. Wala sa kung ano yung nakasanayan mo, wala sa kung ano saan komportable. Nandun siya sa lugar na, o sa spasyo, sa space na, hindi ko to kayang gawin pero nandito na ako, kailangan ko tong gawin, o hindi ko to gustong gawin, pero nandito na ako, gagawin ko na. Mahirap, pero yun yung indicator na you're growing. That you are you are developing further. Yeah. So wag kang mawawala ng pag-asa. Continue, and syempre yung pinakamahalaga sa ating mga Pilipino ay yung faith natin. Na kahit dito sa New Zealand ay ginagalang din tayo dahil alam nila na tayo mga Pilipino ay resilient dahil sa ating faith din. Agree. Hindi sana mawala yun. Yung pananampalataya natin, yung lakas ng ating pananampalataya. Excuse me. Nako, maraming salamat, Doc Gary Galvez at Rio Lagahit Galvez sa inyong panahon na ipinagkaloob sa amin dito sa program para kayo ay makapanayam. We're very proud of you, bilang kapwa Pilipino din ninyo, na nakikita namin na talaga naman yung, kumbaga, yung pananagumpay ay naandyan na, kung hindi man abot kamay na, 'di ba? So, maraming salamat sa inyong panahon at sa pagbabahagi ng buong-buo ng inyong kwento sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Thank you so much. Salamat, Ate Gladys. Ayan. At Rio, salamat po.
Thank you. All right. So, yan po mga kaibigan, dito po sa ating palatuntunan, nakapanayam ho natin si Doc Gary Galvez, isa pong chemistry and science educator sa Murrinsville College dito po sa New Zealand, at si Rio naman po, isa po siyang IT engineer sa Health New Zealand. Sana po ay naging inspirasyon sa inyo ang kanilang kwento. Sa susunod na Sunday, muli ho tayong magsama-sama dito po sa ating palatuntunan. Sa pangalan po ng aking partner na si Barbie Atienza, Glady Mabini po ito. Patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino. Ito po ang May Trabaho. Oras natin sa buong kapuluan, 3 minuto, makalipas po ang 6:00 ng gabi. Hanggang sa muli, God bless everyone. Bye! May trabaho, kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho, kaagapay din sa pananagumpay. Kami sumasaludo sa inyong talino, tiyaga at galing. Aming handog sa ating kapwa Pilipino. May trabaho. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga.